Hindi mapayapa ang Davao at maraming droga. Maraming nagsasabi niyan, lalo ng mga anti-Duterte. Okay. Totoo nga naman sinasabi nila na masasabi natin hindi 100% na mapayapa at hindi din totoong maraming droga. Okay? Ito, i-clear ko. Kahit saang lugar kayo pupunta, kahit sa maunlad na bansa, Europe, North, especially Canada, sa North, meron naman talagang krimen na mangyayari. But the good thing in Davao City, more crimes na nangyayari, it's about PT. Mga PT crimes. Okay, yun yung tinatawag nila. Ano ba ibig sabihin ng PT crimes sa mga hindi pa alam? Yun yung mga maliliit na mga krimen. Nakaw, kung may mangyayari mapatayan, suntok sa buwan yan, awayan ng mga agawan ng magjowa or anong personal issue nila sa buhay. Meron at meron talaga yan, pero suntok sa buwan. Even the petty crimes, guys, yung mga nakaw, bihira lang talaga yan. Nagiging big deal na yung nakaw yan sa amin. Yung mapapansin nyo, may nakapasok noon na malakihang nakaw talaga, jewelries yung mga ninakaw. We do believe na hindi taga Davao yun. Alam namin kasi taga Davao, and the good thing ng taga Davao is nagtutulong-tulungan talaga. Pag malaman na magnakaw ka, pagtutulungan ka, kasi ayaw nila talaga na magkakaroon ng gulo doon or magkaroon ng mga magnanakaw, ito tolerate. Kasi nga, most of the people na naninirahan sa Davao, they want peace. Gusto nila yung living na tinatawag. Ano ba yung living sa mga hindi nakakalam? Yung lugar na pampamilya talaga. Yung mapayapa, kaya maganda yung Davao. Okay? And the good thing of Davaoenos, kung ikaw naman may problema ka, nagnakaw ka dahil walang bibiling pagkain, may kailangan ka, may mga programa po yung Davao na ganyan. Food support. Yung mapapansin yung iba, wala namang baha. Bakit may pinapakita content sa TikTok na mga ayuda-ayuda na yan? Kasi nga, may mga food support yung government dito. That's the good thing of Davao. So, hindi lamang po mga healthcare na minsan kahit taga-ibang lugar, milyon yung bill ng hospitalization nila, pero wala, zero yung nababayaran na hindi lang po yung ganyan. Marami pong programa ang gobyerno dito. Second, marami nasasabi, di ba, na maraming droga. Marami talagang gustong interesado makapasok ng droga dito sapagkat mahirap yung droga makapasok dito. Pag makapasok po yan, mahal. Kasi nga, yung demand mataas. Di ba? So, ibig sabihin taga ibang lugar yan, pinapasok nila, sinusubukan nila makapasok dito. Okay? So, regarding naman sa droga, hindi naman po pwede nating ma-zero yan kasi bisyo nga po yan. The good thing, based sa ratio sa population ng Davao, is konti nga lang po yung may nagbibisyo. And the good thing that the government, sa mga ganyan na nalaman, at especially sa mga nag-surrender, tinutulungan ng gobyerno talaga. Dito kasi sa gobyerno, huwag ka lang pasaway. Sumunod ka sa batas, tulungan mo yung sarili mo. Kung pumasok ka yan, naiintindihan namin kung anong problema mo, kaya ka pumasok, hindi mo ginusto pumasok ka yan. The government will help you. Pero pag pasaway ka talaga, ayaw ko na lang magkomento. Marami akong naririnig, wala naman akong proof, pero ayaw ko na lang magkomento. Kaya, hindi imposible na ma-achieve ng Davao ang pangalawang pinakamalinis at pangalawang pinakamapayapa sa buong Asia. Especially sa Southeast Asia. Okay? Kaya kontra, binabaha. Bumabaha dito, hindi naman naabot hanggang tuhod. Pagka kinabukasan, wala nang baha. Sa inyo, tanungin ko kayo. And the good thing, binabaha, yung mga mababang place na hindi naman lahat ng taga Davao. Yung iba kasi isip pag binabaha yung Davao, buong Davao. No, it's not like that. Tapos mawawala, 1 week, ang baha, no? Pagka kinabukasan, back to normal life pa rin yan. Huwag kayo masyadong, hindi pa kayo taga Davao, hindi pa kayo nakatira sa Davao. Marami ng mga Tagalog na naninirahan dito. And definitely, ang mga sinasabi nila, bakit ngayon nung namin nakita maganda pala dito? Kasi nga sa cost of living, masyadong mababa ang Davao kaysa sa Luzon.
Mahal sa Luzon bawat galaw mo. Ang mura sa Luzon kasi mga gamit, ganun. Pero yung mga daily needs mo talaga, especially pagkain, pamasahe and everything. Tapos very crowded masyado, magulo, maingay. Of course, noise pollution. Lahat na lang ng pollution nandun eh. So dito kasi mafe-feel na mapayapa, especially pag nasa upper place ka na, makikita mo pa yung Mount Apo, ganda ng view. So parang may encourage ka ba, wow, this is life, this is nature. 'Di ba? Hindi ko pinopromote yung Davao. Dinidepensahan ko lang sa mga taong hindi pa alam kung ano ang Davao, sino si Davao, ano ang meron sa Davao. Okay? So, hopefully, ikaw, tol or idol, sana bago mo gawin yan, try to visit or stay here at least 1 year. Yung na-challenge ko sa inyo, ay huwag tayo pasaway, okay?